There is only one gospel, no? And that gospel, yung mabuting balita, no, na inannounce ni Jesus nung siya ay nag-ministry dito sa lupa, ano. And the reflection kung paano yung gospel na yan magte-take shape in different contexts, in different cultures, and for different peoples with different issues, no, situation sa buhay and sa kanilang society. Yun yung magiging diverse, o sabihin nating samut-sari, no. So basically, theology is that reflection on how the gospel will take root, no, sa isang particular na situation, no. Pwedeng in terms of place, pwede rin yan in terms of time, ano. So in the various eras, nagkaroon ng na-develop na maraming theology kasi iba-iba naman yung panahon at iba-iba rin yung konteksto, ano. And we can say na bagamat sabihin nating we need to hold yung parang dynamic between a gospel that was once and for all entrusted to the saints, no, pinagkatiwala, at the same time a gospel na tatawid, no, sa iba't ibang konteksto at magkakaroon ng iba't ibang itsura, ano. Ang term dyan na ginamit ni Professor Andrew Walls is that the gospel has an infinite translatability. Ibig sabihin, magta-translate yung gospel sa iba't ibang kaparaanan, ano. So infinite, sabihin hindi natin kayang sukatin kung ano yung pwedeng maging manifestation yan, at consistent naman yan sa halimbawa ng Panginoong Jesus. Basically, I think ito ay rooted doon sa kung tawagin ay the doctrine of the incarnation. Incarnation, sabihin ang si Jesus ay naging tao, di ba? Naging tao siya at pumasok siya sa isang very specific na kultura, which is the Jewish culture, the Jewish context. So he is a Jew. He is not like a universal man, no. You can actually locate him in history. Pinanganak siya sa Bethlehem, no. He is a citizen of Rome, or he is a subject of Rome, more exactly. And so makita natin dito how context plays a very important role when you do theology. Kasi yung theology, if it would be Christ-like, it would be incarnational. Ibig sabihin, pumapasok siya doon sa buhay ng mga tao kung saan siya mag-work out, ano. So mahalaga nating isipin yun, no, na there is a sense that theology is context based, no. Unfortunately, may naging development sa history na yung context based na theology naging contextual theology, at minsan yung ibig sabihin ng contextual theology maybe is a very sabihin nating surface level correlation with translation. Ibig sabihin, meron kang isang theology from somewhere, no? Usually, yung mga theologies develop from the West, no? From the Western Hemisphere, mga dinevelop ng mga Christians from North America and even sa Europe. Tapos, ita-translate nila yon, no? Pagka gusto nilang i-share sa ibang konteksto. So, kumbaga, i-contextualize nila. So, you have this one kind of a theologizing, one particular form or particular approach to a theology, tapos ilalapat mo yon doon sa bagong konteksto, no? Parang gagawin mong para mas maintindihan, for example, ng mga Pilipino. So, i-contextualize mo yon sa wikang Pilipino maybe, tapos siguro papalitan mo yung mga terminologies, mga words, mga illustrations para mas maintindihan ng mga Pilipino. Pero notice ang nangyayari doon, may kang isang theology na galing sa isang lugar, tapos pinapasok mo yun into a different context. Kaya siya para naging contextualized
theology. Iba yan dun sa context-based or context-rooted na theologizing. Ibig sabihin, yung reflection mo on how the gospel will take shape in a particular for a particular people, dun mismo nag-uugat, dun mismo umuusbong, dun mismo sa context. Sabihin, wala kang kinuhang theology from elsewhere tapos parang nilalapat mo lang, ano. Ang term dyan ng isang nating anthropologist, para ka daw may damit tapos tinatabas mo lang para magkasya sa atin, no, kasi iba yung body build natin, no? Tinatabas mo so para lumiit, no, magkasya sa atin. Iba yung talagang galing sa atin yung tela, galing sa atin yung sukat, talaga doon mo talaga dinisenyo from the context itself. And that's the difference between maybe a context-based or context-rooted theologizing sa naging popular na contextualized theology.